Okay, good morning history buffs, history lovers, and welcome sa isang bagong episode ng History by Bike. At nandito tayo ngayon sa Barangay Canlubang sa Calamba. So, ang sadya natin dito is i-retrace natin yung lumang riles ng tren na makikita dito noon sa Canlubang. So, unfortunately, wala na rin naman tayo makikita talaga na mga riles ng tren dito. So ang gagawin na lang natin is pupunta natin yung mga lumang sites nila or saan sila nakalatag noon. So bago natin simulan yung episode natin, please paki-like, mag-share at mag-subscribe. I-hit na yung subscribe button and this will be History by Bike. At ito ang bago nating episode. Okay, so andito na tayo sa lumang warehouse ng asukal dito sa Canlubang. Sugar mill warehouse yan. So abandoned na yan siya. Tagal na siyang abandoned. So simulan natin yung kwento nitong Canlubang Sugar Central na noon pagmamayari ito ng mga Friar. So isa siyang Friar Estate. So nung dumating na yung mga Amerikano, karoon na ng bagong gobyerno, so parang nalipat na sa kanila yung control nitong Friar Estate na to, which is yung Canlubang. So 1909 yon, napalipat sa kanila. So itong nabuo naman itong Canlubang Sugar Central ng isang American Trust noong June 14, 1912. So nagsimula siyang maggiling nung first na crop niya noong December 1, 1914. So ayun, nagpro-produce na ng asukal dito sa Canlubang. So ito nga pala, so yung malaman ko ano yung nangyari sa mga lumang riles ng tren ng Canlubang kung nasan na siya. So iba ginamit na nila bilang ang mga construction material dito. Ayan o. So yan na siya. Lumang riles ng tren na dali sa makita dito sa may Canlubang. Ito isang lumang entrance. Okay, so balik tayo dun sa moment na nakuha na ng mga Madrigal, ni Vicente Madrigal, itong Canlubang Sugar Central, which is binago niya yung pangalan, naging Canlubang Sugar Estate na siya noong 1941 naman. So ayan, lumang warehouse ng
Azucarera dito sa Kalubang. Sa mga pintuan niya nakapablak na. Sa pagkakaalam ko, itong complex na to, marami pang ibang building yan dito. Tapos yung mga chimney, yung malalaking chimney. So banda dito yan sila. Banda dyan yan. Taas ng talahib. Nandito yan sila dati. Tapos yung parang yung depot ng tren nila is parang nandun, banda doon. Yun yung kung saan pwedeng magpark yung tren. So, maraming linya ng tren yung nandun. So yun yung susunod natin na titingnan. Alamin natin kung ano pa yung makikita natin doon sa dating parang depot ng tren. Yan, so pupuntahan natin dito yung bridge na dati noon. Parte yan siya ng rail network ng Kanlubang. So ito, yan, nakikita nyo yung bridge na yan. Diyan dati dumadaan yung mga tren ng Kanlubang Sugar Estate. So parte yan siya nung malawak na network ng sugar plantation, tsaka yung railroad network na kumukuha ng mga tubo sa may Kanlubang. So ito papunta yan siya sa Terrelay, doon banda Kanlubang. So yan yung bridge na yun. Andyan pa siya. Tapos mamaya subukan natin siyang lapitan para makita natin kung anong klaseng ebidensya yung natitira pa dyan sa bridge na yan na nagpapatunay na malawak ang rail network ng Kanlubang noong panahon. Yan, so papalapit na tayo dito sa may tulay na kumokonekta sa Terrelay. At ito na yung taas niya. Yan. So eto, yan ang ebidensya ng rail network dito sa Kanlubang. Yan, na natitira dito sa mga riles ng tren. Ayan, pati doon sa kabila ginawa na nilang harang dito. Ayan, medyo advanced na yung pagka bulok niya. So yan yung lumang riles ng tren dito sa Kanlubang. At yung nakikita nyo dyan sa baba, yan yung San Cristobal River. Yan. Doon yung papunta ng Kanlubang, doon yung papunta ng Terrelay. So punta pa natin yung iba nating makikita na mga remnants ng rail network ng Kanlubang Sugar Estate. So ito, may madadaanan pa tayong isang tulay dito, pero hindi naman directly dito dumadaan yung tren, pero medyo ilang metro lang yung layo sa kanya. Nandun yung tren riles.
Actually malapit tayo sa Canlubang Stadium. At ito yung isa sa mga crossing ng tren dito na dumadaan siya dito sa maliit na sapa dito sa may Canlubang. So ito yon. Wala na yung release ng tren mismo pero nandito pa yung abutment niya. So shoutout tayo kay Mananaliksik sa pagtukoy niya ng lugar na to. Siya yung nag-research na ito. Meron siyang YouTube video tungkol dito sa lumang rail line ng Canlubang. At banda dun yun, ayun oh, yun yung abutment ng tren. Nandyan pa siya. Actually dalawa yan. Syempre kung saan magkarugtong yung riles ng tren, nandyan pa yung abutment. So yan yung dinadaanan yung tren. Yan, so pataas naman tayo ngayon dito sa overpass sa may SLEX Mayapa Bridge. At ang riles noon ng Canlubang na magdudugtong papunta dun sa may linya ng Mamatid, nandun lang siya banda. Actually bago dumating ngayon nung toll gate dyan, medyo banda dito lang, nasa ilalim siya nung expressway mismo. Tandaan nyo, mas unang nagawa yung railway ng Canlubang kaysa dito sa SLEX, kasi parang late 1960s, 1970s lang nagawa to, and extend to papunta dito sa Calamba. So yung release ng tren nandyan na yan bago itayo tong expressway. So pumapailalim yung tren dyan sa parte na yan ng railroad na papunta na doon sa Mamatid, which is tatahakin naman natin yung banda doon sa may San Cristobal Bridge. Yan, so padaan naman tayo ngayon dito sa may San Cristobal Bridge. Tatanawin na lang natin dito yung natitirang remnant ng mga pier nung release ng tren. Dito yan makikita. Ayun, bali dalawa yan sila dyan na natitira pa na nakatayo, pero yung isa partially bumagsak na siya. So yan na lang, yung isa na yan natitira na yan. So yung release na tren papunta yan doon sa Canlubang, at dito tatago siya. At doon sa National Road meron siyang crossing dyan, doon naman siya dadaan. So yun yung puntahan natin maya maya doon, banda doon kung saan dumadaan sa National Road yung release ng tren. Yan, so ito na, papalapit na tayo doon sa dating daanan ng tren dito sa may San Cristobal. Ayan siya, kaya siya tumatagos. Papunta yan dito sa may eskinita dito. Yan, doon. So dati bagong lipat kami dito, early 90s, nakikita pa yung release ng tren dyan. Hindi pa siya natatapunan nung asfalto. Sa tagal na ng panahon, ayan, nilatagan ng asfalto, hindi na nakikita yung release ng tren dito. Tapos tatagos yan dito, may maliit na iskinita yan dito. Ayan, so tatagos yun doon hanggang sa kukurba na siya, papunta na siya ng Mamatid. Tingnan natin yung mga natitirang remnants doon, or yung bakas ng daanan ng tren. Susundan lang natin tong linya ng kabahayan na to, saan dating nandito yung tren, release ng tren. Ayan, ito, maliit na iskinita na yan, dyan tumatagos yun. So babaybayin natin ngayon yung dito yung daan kung saan ito na yung last few hundred remaining meters nung Canlubang line. So yan, itong mga kabahayan na to, yan, kukurba yan papunta doon, at magdudugtong siya doon sa
South Long Haul Line kung tawagin na ngayon. Yan yung linya na galing sa Maynila. So actually yung linya ng tren na yan nung aktibo yan, yan din yung papunta dun sa Bicol. So yung station na malapit dito is yung Mamatid Station, at banda dun siya, dun nakadugtong yung linya ng Canlubang Sugar Estate Railroad Line. So dyan rin dinadala yung ani na tubo. So ito, makikita natin dito yung lugar na kusan dinadaanan dati ng tren. Ayan, isa na siyang bagong purok, tapos meron na mga kabahayan na nandyan. So noon yan dito, mga palayan yan. Ito, meron pang natitirang malit na palayan dito. So yan siya. Yan, yung linya ng kabahayan na yan, dyan dati nakalagay yung tren. So wala yung mga bahay na yan dati dyan, linya lang ng tren yan. Actually malapit na tayo dun sa railroad crossing dito sa may San Cristobal, tapos yung boundary niya is Mbalik. Ayan na yung railroad sign, railroad crossing. So yan na yung main line, yung South Long Haul. Ayan dito. Pero as of now, ayan na yung linya ng tren. Ayun, natanggal na yung iba, natanggal na sila. So hanggang dito lang natin tatapusin yung episode natin for History by Bike. And huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa aking YouTube channel. And this is History by Bike, signing off from Banlik, Calamba. Thank you very much.